Buksan mo nang malaman mo ang tinutukoy ko. Pakinggan mo para malaman mo ang ninanais ko. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. Kabanata 71. At nangyari pagkatapos nyo na ang aking espiritu ay binago at ito ay umakyat sa kalangitan, at aking nakita ang mga banal na anak ng Panginoon. Sila ay nakatapak sa lagablab ng apoy. Ang kanilang kasuutan ay puti, at ang kanilang mga mukha ay kumikinang na tulad ng nyebe. At ako ay nakakita ng dalawang lawa ng apoy, at ang liwanag ng apoy na kumikinang ay tulad ng hasinto. At ako ay hinimete sa harapan ng Panginoon ng mga espiritu. At ang anghel na si Michael ay pinigil ako sa aking kanang kamay. At ako'y ibinangon at ginabayan patungo sa lahat ng nalilihim. At ipinakita sa akin ang lahat ng lihim ng katwiran. At ipinakita sa akin ang lahat ng lihim ng dulo ng kalangitan, at lahat ng silid lagayan ng lahat ng mga bituin, at lahat ng mga maningning. Kung saan sila nagtutuloy bago humarap sa natatanging banal. At aking binago ang aking espiritu patungo sa langit ng kalangitan. At aking nakita doon na gaya ito ng isang debuho na yari sa malinaw na salamin, at sa pagitan ng mga malinaw na salamin ay ang dila ng buhay ng apoy. At ang aking espiritu ay nakita ang pamigkis na nakabigkis sa bahay ng apoy, at sa apat na gilid nito ay puno ng buhay na apoy, at kanilang binigkis ang bahay. At nakapalibot ay seraphim, cherubim, at Ophanan, at sila itong hindi natutulog at nagbabantay sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At aking nakita ang mga anghel na hindi mabibilang, 1,000 ng libo-libo. At 10,000 beses ng 10,000, nakapalibot sa bahay na iyon. Sina Michael, Raphael, Gabriel at Phanuel, ang mga banal na anghel na silang mataas sa kalangitan, ay naglalabas-pasok sa bahay na iyon. At sila ay nanggaling sa bahay na iyon, at sina Michael, Gabriel, Raphael, at Phanuel, at maraming banal na anghel na hindi mabilang. At kasama nila ang pinuno ng kapanahunan. Ang iyong buhok ay puti at puro tulad ng lana, at ang iyong kasuutan ay mahirap ipaliwanag at ako ay hinimete. At ang aking buong katawan ay naging panatag. At ang aking espiritu ay nagbago, at ako ay sumigaw sa malakas na tinig. Kasama ang espiritu ng kapangyarihan. At nagpala at nagbunyi at nagpugay at ang pagpapalang ito ay lumabas sa aking bibig ay kaaya-aya sa harapan ng pinuno ng kapanahunan. At ang pinuno ng kapanahunan na iyon ay lumapit kay Michael at Gabriel, Raphael at Phanuel, libo-libo at 10,000 ng mga anghel na walang bilang. At siya'y lumapit sa akin at bumati sa akin sa kanyang tinig, at sinabi sa akin, itong anak ng tao na isinilang na katwiran, at ang katwiran ay nananahan sa kanila. At ang katwiran ng pinuno ng kapanahunan ay hindi siya iiwan. At sinabi niya sa akin, siya ang magpahayag ng kapayapaan sa ngalan ng daigdig na darating. Dahil dito ay magkakaroon ng kapayapaan mula nang likhain ang daigdig, at ganito ang nararapat sa kanila magpakailanman at walang hanggan at kailanman. Sa lahat ay lalakad sa pamamaraan niya na gawin sa katwiran ay hindi nawawala sa kanila, kasama siya sa kanilang magiging tirahan, at kasama siya sa kanilang mamanahin. At hindi sila mahihiwalay sa kanila hanggang sa walang hanggan at katapusan. At sa ganoon ay mahaba ang panahon kasama ang anak ng tao. At ang mga matuwid ay magkakaroon ng kapayapaan at tuwid na pamamaraan sa ngalan ng Panginoon ng mga espiritu sa walang hanggan. Kabanata 72. Mahalagang maningning. Ang aklat ng inog ng mga maningning ng kalangitan, ang relasyon ng bawat isa, alinsunod sa kanilang mga uri, kanilang pagkakasunod at kanilang panahon.
alinsunod sa kanilang mga pangalan at lugar ng pinagmula, at alinsunod sa kanilang buwan, kung saan si Uriel, ang banal na anghel na kasama ko, na siyang gabay, ipinakita sa akin. At ipinakita sa akin ang lahat ng kanilang pamantayan sa kanila, at kung paano ito may kinalaman sa lahat ng taon ng daigdig at hanggang walang hanggan. Hanggang sa panibagong paglikha ay matapos na nagtatagal ng mahabang panahon. At ito ang unang pagsusuri ng mga maningning na araw ay sumisigaw sa silangang lagusan ng langit. At ito ay lumulubog sa kanlurang lagusan ng langit. At aking nakita ang 6 na lagusan kung saan ang araw ay sumisikat. At 6 na lagusan kung saan ang araw ay lumulubog at ang buwan sumumisikat at lumulubog sa lagusang ito, at ang pinuno ng mga bituin at silang sinusunod, 6 sa silangan at 6 sa kanluran. At lahat ay sumusunod sa bawat isa ng husto alinsunod sa pagkakasunod, at marami ding mga bintana sa kanan at sa kaliwa ng mga lagusan. At una doon ay pinapasok ng mahalagang maningning, na pinangalanan araw, at ang aking inlikot ay tulad ng lawak ng kalangitan, at siya ay puno ng nagnininingning at mainit na apoy. Ang karo kung saan siya inaakyat, ang hangin ang nagdadala. At ang araw ay bumababa mula sa langit at bumabalik patungo sa hilagang makarating sa silangan, at siya ay ginagabayan na makapasok siya sa tamang lagusan at magliliwanag sa ibabaw ng langit. Sa paraang ito siya ay sisikat sa unang buwan sa malaking lagusan, kung saan ay ika-4. At sa ika-4 na lagusang leyon kung saan ang araw ay sumisikat sa unang buwan ay may 12 bintanang bukasan, kung saan nagmumula ang apoy kapag sila ay nakabukas sa kanilang panahon. Kapag ang araw ay sumisikat sa langit, siya ay pumapasok sa pamamagitan ng ika-4 na lagusan, 30 umaga na sunod-sunod, at lumulubog ng husto sa ika-4 na lagusan sa kanluran ng kalangitan. At ang mga sandali ng panahon na ito ang araw ay nagiging mahabang araw at ang gabing maiksing gabi sa 30 umaga. Sa araw na iyon ang araw ay mahaba higit sa gabi ng 9 na bahag. At ang araw ay bumubuo ng hustong 10 bahagi at ang gabi sa 8 bahagi. At ang araw ay sisikat mula sa ika-4 na lagusan. At lulubog sa ika-4 at babalik sa ika-5 lagusan ng silangan 30 umaga, at sisikat mula dito at lulubog sa ika-5 lagusan. At ang araw ay magiging mahaba ng 2 bahagi at bumubuo ng 11 bahagi, at ang gabi ay nagiging maiksi at bumubuo ng ika-7 bahagi. At ito ay babalik sa silangan at papasok sa ika-6 na lagusan, at sisikat at lulubog sa ika-6 na lagusan ng 31 umaga sa kabilangan ng kanyang babala. Sa araw na iyon ay nagiging mahaba higit sa gabi, at ang araw ay nagiging doble sa gabi, at ang araw ay nagiging 12 bahagi, at ang gabi ay mas maiksi at nagiging 6 na bahagi. At ang araw ay tumataas upang gawing maiksi ang araw at ang gabing mahaba, at ang araw ay babalik sa silangan at papasok sa ika-6 na lagusan, at sisikat mula dito at lulubog ng 30 umaga. At kapag ang 30 umaga ay natapos, ang araw ay nababawasan ng hustong 1 bahagi, at nagiging 11 bahagi, at ang gabi 7. At ang araw ay papasok mula sa ika-6 na lagusan sa kanluran, at magpupunta sa silangan at sisikat sa ika-5 lagusan para sa 30 umaga. At lulubog sa kanluran uliing ika-5 sa kanlurang lagusan. Sa araw na iyon ang araw ay mababawasan ng 2 bahagi, at bumubuo ng 10 bahagi at ang gabi ay 8 bahagi. At ang araw ay papasok mula sa ika-5 lagusan at lulubog sa ika-5 lagusan ng kanluran, at sisikat sa ika-4 na lagusan para sa 31 umaga sa kabilangan ng babala. At lulubog sa kanluran. Sa araw na iyon ang araw ay patas na sa gabi, at ang gabi ay bumubuo ng 9 na bahagi at ang araw ay 9 na bahagi.
At ang araw ay sisikat mula sa lagusang iyon at lulubog sa kanluran, at babalik sa silangan at sisikat 30 umaga sa ikatlong lagusan at lulubog sa kanluran sa ikatlong lagusan. At sa araw na iyon ang gabi ay nagiging mahaba higit sa araw, at ang gabi ay nagiging mahaba kaysa gabi, at ang araw ay maiksi kaysa araw hanggang sa ika-30 umaga. At ang gabi ay bumubuo ng hustong 10 bahagi at ang araw ay walang bahagi. At ang araw ay sisikat mula sa ikatlong lagusan at lulubog sa ikatlong lagusan sa kanluran at babalik sa silangan. At sa 30 umaga ay sisikat sa ikalawang lagusan sa silangan, at sa kaparehong paraan ng ikawalang lagusan sa kanluran ng langit. At sa araw na iyon ang gabi ay bumubuo ng 11 bahagi at ang araw ng 7 bahagi. At ang araw ay sisikat sa araw na iyon sa ikalawang lagusan at lulubog sa kanluran ng ikalawang lagusan. At babalik sa silangan sa unang lagusan para sa 31 umaga, at lulubog sa unang lagusan sa kanluran ng langit. At sa araw na iyon ang gabi ay nagiging mahaba at bumubuo ng doble sa araw. At ang gabi ay bumubuo ng hustong 12 bahagi at ang araw ay 6. At ang araw ay lumakbay sa kabuuan ng kanilang inikutan at umiikot uli sa kabuuan ng kanilang inikutan. At pumapasok sa lagusan na iyon ng 30 umaga at lulubog rin sa kanluran sa kasalungat nito. At sa gabing iyon ang gabi ay nababawasan ng haba ng 9 na bahagi. At ang gabi ay nagiging 11 bahagi at ang araw ay 7 bahagi. At ang araw ay bumabalik at pumapasok sa ikalawang lagusan ng silangan. At bumalik sa iyong kabuuan ng iyong iniikutan ng 30 umaga, pagsikat at paglubog. At sa araw na iyon ang gabi ay nababawasan ng haba. At ang gabi ay bumubuo ng 10 bahagi at ang araw ay 8. At sa araw na iyon ang araw ay sisikat mula sa lagusan at lulubog sa kanluran, at babalik sa silangan. At sumisikat sa ikatlong lagusan ng 31 umaga, at lulubog sa kanluran ng langit. Sa araw na iyon ang gabi ay nababawasan at ang kabuuan ay 9 na bahagi. At ang araw sa 9 na bahagi, at ang gabi ay pantay sa araw at taon ay eksakto sa mga araw nitong 364. At ang haba ng araw at ng gabi, at ang kaiksyon ng araw at ng gabi ay lumilitaw sa paraan ng tinatahak ng araw na ito ay malalaman. Kung kaya, ito ay kumikilos na ito ang tinatahak ay nagiging mahabang araw. At itong tinatahak ay maiksing gabi. At ito ang panahon, at tinatahak ng araw at ang iyong binabalikan madalas kapag siya ay bumabalik ng 60 beses at sumisikat. Ang mahalagang maningning na panangalangan pa ng araw, magpakailanman man. At iyan kung saan sisikat ang mahalagang maningning, at siyang pinangalan ng alinsunod sa kaanyuan nito. Alinsunod gaya ng utos ng Panginoon. Gaya ng kanyang pagsikat, gaya nito ay lulubog at hindi nagbabawas, at hindi nagpapahinga, ngunit tumatakbo araw-araw at gabi. At ang kanyang liwanag ay nakakapit ulit na maliwanag kaysa sa buwan, ngunit gaya ng pagtingin sa sukat sila ay pareho. Kabanata 73, Panuntunan ng Buwan. At pagkatapos ng panuntunan ito ako ay nakakita ng isa pang panuntunan na may kinalaman naman sa maliit na maningning, na may pangalang buwan. At ang kanyang iniikutan ay katulad ng lawak ng langit, at ang kanyang karo kung saan siya nakasakay ay hinihila ng hangin, at ang liwanag ay ibinibigay sa kanya ay sapat. At ang kanyang sinisikatan at nilulubugan ay nagbabago bawat buwan, at ang kanyang araw ay katulad ng mga araw ng araw, at kapag ang kanyang liwanag ay buo na, ito ay bumubuo ng ikapitog bahagi ng liwanag ng araw. At kung ganoon na siya ay sisikat, at ang kanyang unang panig sa silangan ay pumapasok sa ika-30 umaga.
At sa araw na iyon siya ay nakikita, at tumatatag para sa iyong ang unang panig ng buwan sa ika-30 araw kasama ang araw sa lagusan kung saan ang araw ay sisikat. At ang isang kalahati niya ay pumapasok ng 1/7 bahagi. At ang kanyang buong iniikutan ay walang laman, walang liwanag, maliban sa 1/7 bahagi nito. Ang ika-14 na bahagi ng kanyang liwanag, at kapag siya ay nakatanggap ng 1/7 bahagi ng kalahati ng kanyang liwanag, ang kanyang liwanag ay bumubuo ng 1/7 bahagi at ang kalahati niyaon. At siya ay lumulubog kasama ang araw. At kapag ang araw ay sisikat, ang buwan ay sisikat kasama niya at tatanggap ng kahalati ng 1 bahagi ng liwanag. At sa gabing iyon sa simula ng kanyang pagliwanag ang buwan ay lumulubog kasama ang araw, at hindi nakikita ng gabing iyon kasama ang ika-14 na bahagi at ang kalahati ng isa sa kanila. At siya ay sisikat sa araw na iyon sa eksaktong 1/7 bahagi, at umuusad at umaatres mula sa sinisikatan ng araw. At sa kanyang natitirang mga araw siya ay nagiging maliwanag sa ika-13 bahagi. Kabanata 74, Tinatahak ng Buwan. At ako ay nakakita ng isa pang tinatahak, isang panuntunan niya, kung paano alinsunod sa panuntunan yun siya ay nagsasagawa ng kanyang buwanang pag-ikot. At lahat ng ito si Uriel, ang banal na anghel na pinuno nilang lahat, ipinakita sa akin, at ang kanilang kinalalagyan. At aking isinulat ang kanilang kinalalagyan gaya ng pagpapakita niya nito sa akin, at aking isinulat ang kanilang buwan kagaya nila. At ang kaanyuan ng kanilang liwanag hanggang 15 araw ay matapos. Sa 1/7 bahagi siya ay nakatatapos lahat ng kanyang liwanag sa silangan. At sa 1/7 bahagi nakatatapos siya ng lahat ng kanyang kadiliman sa kanluran. At sa ibang buwan siya at nagpapalit ng paglubog at sa ibang buwan siya ay nagpapatuloy sa kanyang sariling di pangkaraniwang tinatahak. Sa 2 buwan ang buwan ay lumulubog kasama ang araw. Doon sa 2 gitnang lagusan, ang ika-3 at ang ika-4, siya pumaparoon ng 7 araw, at umiikot at bumabalik uli patungo sa lagusan kung saan ang araw ay sisikat. At natatapos lahat ng kanyang liwanag, at siya ay aatras mula sa araw, at sa 8 araw papasok sa ika-6 na lagusan mula kung saan ang araw ay lumalakbay. At kapag ang araw ay lumakbay mula sa ika-4 na lagusan siya ay lumalakbay ng 7 araw. Hanggang siya ay lumakbay sa ika-5 at iikot pabalik muli sa 7 araw sa loob ng ika-4 na lagusan at tatapusin ang lahat ng kanyang liwanag. At siya ay aatras at papasok sa loob ng unang lagusan ng 8 araw. At siya at babalik muli ng 7 araw sa loob ng ika-4 na lagusan mula kung saan ang araw ay lumalakbay. Sa ganito aking nakita ang kanilang kinalalagyan kung paanong ang buwan sumusikat at ang araw ay lumulubog ng mga panahong iyon. At kung 5 taon ay pagsasamahin ang araw ay magkakaroon ng sobrang 30 araw, at lahat ng mga araw kung saan madadagdag ito para sa isa sa 5 taon, kung sila ay buo. Bumubuo ng 364 na araw. At ang sobra ng araw at ng mga bituin bumubuo ng 6 na araw, sa 5 taon 6 na araw bawat taon ay umaabot sa 30 araw. At ang buwan ay nagpupunta sa likod ng araw at ng mga bituin sa bilang na 30 araw. At ang araw at mga bituin ay dinadala lahat ang taon ng eksakto. Kaya nga sila ay hindi nauuna o nahuhuli sa kanilang kinalalagyan ng 1 araw hanggang sa walang katapusan, ngunit ang buwan ang taon ng perpektong husga na 364 na araw. Sa 3 taon mayroong 1,092 araw, at sa 5 taon 1,820 araw, kung kaya sa 8 taon mayroong 2,912 araw.
para sa buwan lamang ang araw ay bumubuo ng 3 taon na 1,062 araw. At sa 5 taon siya ay bumabagsak ng 50 araw. At sa 5 taon mayroong 1,770 araw, kung kaya para sa buwan ang mga araw sa taon ay bumubuo ng 21,832 araw. Lahat ng araw siya ay nakukulangan sa 8 taon ng 80. At ang taon ay husto kompleto sa pagkakapareho sa kanilang ginagalawang daigdig at ang kinalalagyan ng araw. Kung saan sumisikat mula sa mga lagusan mula kung saan ito sisikat at lulubog ng 30 araw. Kabanata 75. 4 na pinuno ng 4 na araw. At ang mga pinuno ng mga pangulo ng libo-libo, na siyang nakatalaga sa lahat ng kabuuan ng nilikha at ng lahat ng mga bituin. Na may kinalaman din sa 4 na nakasingit na araw, na hindi mahihiwalay sa kanilang gawain, alinsunod sa kabilangan ng taon. At ito'y nagsasagawa ng trabaho sa 4 na araw kung saan ay hindi kabilang sa kabilangan ng taon. At dahil sa kanila ang mga tao ay magkakamali doon. Dahil silang mga maningning ay tunay na nagsasagawa ng trabaho sa kanilang ginagalawang daigdig, isa sa unang lagusan, isa sa ikatlong lagusan ng langit, isa sa ika-4 na lagusan, at isa sa ika-6 na lagusan, at ang pagkakahusto ng taon ay natatapos mula sa magkahiwalay na 364 na kinalalagyan. Dahil ang senyales at ang oras at ang taon at ang araw ang anghel na si Uriel ay ipinakita sa akin. Na siyang Panginoon ng kaluwalhatian ang nagtalaga ng walang hanggan sa lahat ng maningning ng kalangitan, sa langit at sa daigdig, na sila ay manguna sa mukha ng kalangitan at makita sa lupa. At mamuno para sa araw at sa gabi, halimbawa ang araw, buwan at mga bituin, at lahat ng namumunong nilalang kung saan gumagawa ng kanilang pag-ikot sa lahat ng karo ng langit. Sa katulad na paraan 12 pintuan ang ipinakita sa akin ni Uriel, bukas sa inalalakbay ng karo ng araw sa langit, mula kung saan ang sinag ng araw ay binabasag. At mula sa kanila ay mainit ang lumalabas patungo sa lupa, kapag sila ay bukas sa kanilang nakatakdang panahon. At para sa mga hangin at ang espiritu ng hamog kapag sila ay nakabukas. Naiiwang bukas sa kalangitan sa may dulo. Gaya ng 12 lagusan sa langit, sa mga dulo ng lupa, kung saan dumadaan at lumalakbay ang araw, buwan at mga bituin. At lahat ng ginagawa sa langit sa silangan at sa kanluran, doon ay napakaraming bukas ng bintana sa kaliwa at sa kanan nila, at isang bintana sa panahon nito ay gumagawa ng init. Na may kinalaman sa mga pintuan mula kung saan ang mga bituin ay lumalakbay alinsunod sa kanyang kautusan sa kanila, at kung saan sila ay umaayos na may kinalaman sa kanilang bilang. At aking nakita ang mga karo sa langit, tumatakbo sa daigdig, sa ibabaw ng mga lagusan kung saan umiikot ang mga bituin na hindi nakaayos. At ang isa ay mas malaki kasya sa lahat. At ito ay iyong gumagawa ng daraanan mula sa buong daigdig. Kabanata 76, 12 lagusan sa silangan, timog, hilaga at kanluran. At sa mga dulo ng lupa aking nakita ang 12 lagusang bukas sa lahat ng panig. Mula kung saan ang mga hangin lumalakbay at umiihip sa lupa. 3 sa kanila ay bukas sa itaas ng kalangitan, at 3 sa kanluran, at 3 sa kanan ng langit, at 3 kaliwa. At ang 3 una ay naroon sa silangan, at ang 3 ay nasa hilaga, at 3 sa timog, at 3 sa kanluran. Mula sa mga ito ay nagmumula ang 4 na hangin ng biyaya at kasaganahan. At mula sa 8 nagmumula ang nakasasakit na mga hangin, kapag sila ay pinadadala. Sila ay nagdadala ng pagkawasak sa lahat ng kalupaan at sa ibabaw ng tubig, at lahat ng nakatira doon.
at sa lahat kung saan ay nasa tubig at nasa lupa. At ang unang hangin mula sa mga lagusan, tinatawag na silangang hangin, naglalakbay mula sa unang lagusan kung saan ay nasa silangan. Umaakyat patungo sa timog, mula dito nanggagaling ang kapanglawan, pagkatuyo, init, at pagkasira. At mula sa ikalawang lagusan sa gitna nagmumula ang kung anong kasapatan. Mula dito ay nagmumula ang ulan at mabungang pananim at kasaganahan at hamog, at mula sa ikatlong lagusan kung saan nasa bandang hilaga nagmumula ang lamig at pagkatuyo. At pagkatapos nito naglalakbay ang timog hangin mula sa tatlag lagusan, mula sa unang lagusan nila paakyat sa silangan nagmumula ang isang mainit na hangin. At mula sa gitnang lagusan kasunod nito doon nagmumula ang mabangong amoy, at hamog at ulan, at kasaganahan at kagalingan. At mula sa ikatlong lagusan na nasa kanluran nagmumula ang hamog at ulan, mga balang at kapanglawan. At pagkatapos nito ang hilagang hangin, mula sa ikapitong lagusan sa silangan nagmumula ang hamog at hangin, mga balang at kapanglawan. At mula sa gitnang lagusan pumapasok ang isang tuwirang patutunguhan ng kalusugan at ulan at hamog at kasaganahan, at mula sa ikatlong lagusan sa kanluran nagmumula ang ulap at nagyeyelong tubig, at nyebe at ulan, at hamog at mga balang. At pagkatapos nito ang kanlurang hangin, mula sa unang lagusan nagdudugtong sa hilaga naglalakbay ang hamog at nagyeyelong tubig, at lamig at nyebe at pagyeyelo. At mula sa gitnang lagusan nagmumula ang hamog at ulan, at kasaganahan at biyaya. At mula sa huling lagusan kung saan karugtong ang timog nagmumula ang pagkatuyo at kapanglawan, at pagkasunog at pagkawasak. At ang 12 lagusan ng 4 na panig ng langit ay kalakip nyon ang kabuuan. At lahat ng kanilang mga panuntunan at lahat ng kanilang mga salot at lahat ng kanilang kabutihan ay aking ipinakita sa iyo, aking anak na Methuselah. Kabanata 77, Silangan, Timog, Kanluran at Hilaga at ang dating anyo ng kalupaan. At ang unang panig ay tinatawag na silangan, dahil ito ay ang una, at ang ikalawa ay ang timog. Dahil ang kataas-taasang ay bababa dito, oo, doon bahagya ay isang hindi pangkaraniwang napili na siyang pinagpala ng walang hanggan ay bababa. At ang kanlurang panig ay panang-alan ng pagbabawas, dahil doon lahat ng maningning ng langit ay nagbabawas at bumababa. At ang ika-4 na panig, pinangalan ng hilaga, ay nahahati sa 3 bahagi. Ang una sa kanila ay para sa tirahan ng mga tao, at ang ikalawa binubuo ng karagatan ng tubig, at ang kalalimang bangin at mga kagubatan at mga ilog, at kadiliman at mga ulap. At ang ikatlong bahagi ay binubuo ng lamanan ng katwiran. At aking nakita ang 7 mataas na kabundukan, mas mataas higit sa lahat ng kabundukan kung saan ay nasa lupa. At mula ngayon nagmumula ang nagyeyelong tubig, ang mga araw, at mga panahon, at taong lilipas. Aking nakita ang 7 mga ilog sa lupa mas malaki kaysa lahat ng mga ilog. Isa sa kanila ay nanggagaling sa kanluran at dumadaloy ang tubig nito sa loob ng pinakamalaking dagat. At itong 2 nagmumula sa hilaga sa kanilang sariling dagat. 2 sa kanila sa dagat Erythraean, at 2 sa pinakamalaking dagat at lumalabas ang kanilang mga sarili doon. 7 malalaking pulo ay aking nakita sa dagat at sa mismong lupain. 2 sa mismong lupain at 5 sa pinakamalaking dagat. Kabanata 78, Panig ng buwan tuwing may liwanag at nakikita sa langit. At ang pangalang ng araw ay ang mga sumusunod, ang una Orjares, at ang ikalawa Tomas. At ang buwan ay mayroong 4 na pangalan, ang unang pangalan ay Asunya, ang ikalawa ay Ebla, at ang ikatlo Benes,
at ang ika-4 Ere. Ito ang dalawang mahalagang maningning. Ang kanilang lawak ng iniikot ay katulad ng lawak ng kalangitan, at ang sukat ng iniikot nila ay pareho. Sa lawak na sakop ng araw ay mayroong 7 pagkakahati ng liwanag kung saan ay dagdag dito higit kaysa sa buwan. At sa tiyak na sukat ito ay nalilipat hanggang ika-7 pagkakahati ng araw ay sumisingaw. At sila ay lumulubog at pumapasok sa lagusan ng kanluran, at gumagawa sila ng pag-ikot sa hilaga. At lumalakbay mula sa silangan lagusan sa itaas ng langit. At kapag ang buwan ay sumisikat 1/14 na bahagi lumilitaw sa langit. Sa 14 na araw siya ay nakatatapos ng kanyang liwanag. At ang 15 bahagi ng liwanag ay nalilipat sa kanya hanggang sa 15 araw, ang kanyang liwanag ay natatapos. Alinsunod sa senyales ng taon, at siya ay nagiging 15 bahagi, at ang buwan lumalago ng 14 na bahagi. At sa kanyang pagliit ay nababawasan sa unang araw hanggang sa 14 na bahagi ng kanyang liwanag, sa ikalawa ay 13 bahagi ng liwanag, sa ikatlo ay 12, sa ika-4 ay 11, sa ika-5 ay ika-10, sa ika-6 ay 9, sa ika-7 ay 8, sa ika-8 ay 7, sa ika-9 ay 6, sa ika-10 ay 5, sa ika-11 ay 4, sa ika-12 ay 3, sa ika-13 ay 2, sa ika-14 ay kalahati ng 1/7, at lahat ng kanyang natitirang liwanag ay naglalaho ng buo sa ika-15. O sa tiyak na mga buwan ang buwan ay mayroong 29 na araw at minsan ay 28. At si Uriel ay ipinakita sa akin ang isa pang panuntunan. Kapag ang liwanag ay nalilipat sa buwan, at kung saang dako ito ay nalilipat sa kanya ng araw. Sa mga sandaling ang lahat ng panahon sa mga sandaling kung saan ang buwan is lumalago sa kanyang liwanag. Siya ay naglilipat nito sa kanyang sarili kapag nakasalungat sa araw sa mga sandaling 14 na araw, ang kanyang liwanag ay natatapos sa langit, at kapat siya ay nagliliwanag sa pangkalahatan. Ang kanyang liwanag ay natatapos ng buo sa langit. At sa unang araw siya ay tinatawag na bagong buwan, dahil sa araw na iyon ang liwanag ay sisikat sa kanya. Siya ay nagiging buong buwan husto sa araw na kapag ang araw ay lumubog na sa kanluran. At mula sa silangan siya ay sisikat sa gabi. At ang buwan ay magliliwanag sa buong gabi tuloy hanggang ang araw ay sisikat sa itaas sa lungat sa kanya at ang buwan ay makikita sa itaas sa lungat sa araw. Sa dako kung saan ang liwanag ng buwan ay nagmumula, doon muli siya ay liliit hanggang lahat ng liwanag ay maglaho at lahat ng araw ng buwan ay nasa dulo. At ang kanyang lawak ng iniikot ay walang laman, wala ng liwanag. At sa 3 buwan siya ay gumagawa ng 30 araw. At sa kanyang oras slay ay gumagawa ng 3 buwan ng 29 na araw bawat isa, kung saan siya ay nakatatapos ng kanyang pagliit sa unang takdang oras. At sa unang lagusan para sa 177 araw. At sa oras ng kanyang pag-alis siya ay lilito sa 3 buwan 30 araw bawat isa. At sa 3 buwan siya ay lilito 29 bawat isa. Sa gabi siya ay lilito na tulad ng isang lalaki sa 20 araw bawat oras, at sa umaga siya ay lilito tulad ng langit. At doon ay wala ng iba na natitira sa kanyang liwanag. Kabanata 70. At ngayon, aking anak, aking ipinakita sa iyo ang lahat, at ang panuntunan ng lahat ng mga bituin sa langit ay natapos. At siyang nagpakita sa akin lahat ng panuntunang ito para sa bawat araw, at para sa bawat panahon ng may kinalaman sa batas, at para sa bawat taon, at para sa paglalakbay. At para sa kautusang nakatalaga dito bawat buwan at bawat linggo, at ang pagliit ng buwan kung saan nangyayari sa ika-6 na lagusan.
Dahil dito sa ika-6 na lagusan ang kanyang liwanag ay matatapos, at pagkatapos nyon doon ay simula ng pagliit, kung saan nangyayari sa unang lagusan sa panahong ito. Hanggang 177 araw ay matapos na bibilang alinsunod sa mga linggo, 25 at 2 araw. Siya ay nagtatago sa likod ng araw at ang pagkakasunod ng mga bituin ay hustong 5 araw sa tinatahak ng isang mahabang panahon. At kapag itong kinalalagyan kung saan iyong nakikita ay maaaring nabagtas. Gaya ng nasa larawan at guhit ng bawat maningning kung saan si Uriel ang Arkanghel, na siyang kanilang pinuno. Ipinakita sa akin, Kabanata 80, at ng mga panahong iyon ang anghel na si Uriel ay sumagot at sinabi sa akin, tingnan mo, naipakita ko na sa iyo ang lahat inek. At naibunyag ko na ang lahat sa iyo na iyong dapat makita itong araw at itong buwan, at ang mga pinuno ng mga bituin ng langit at lahat nilang mga sinusundan. Ang kanilang tungkulin at oras at pag-alis. At sa panahon ng mga makasalanan ang taon ay magiging maiksi, at ang kanilang mga anak ay magiging tamad sa kanilang mga lupain at taniman. At lahat ng bagay sa lupa ay mapapalitan, at hindi lilito sa kanilang oras, at ang ulan ay mananatiling atrasado at ang langit ay magpipigil. At sa mga sandaling iyon ang mga bunga sa lupa ay magiging baliktad, at hindi uusbong sa kanilang panahon, at ang mga bunga ng mga puno ay magpipigil sa kanilang panahon. At ang buwan ay magpapalit sa kanyang kautusan, at hindi lilito sa kanyang oras. At sa panahong iyon ang araw ay makikita at siya ay lalakbay sa gabi sa pinakasukdulan ng kanyang matibay na karo sa kanluran at magliliwanag ng higit na maliwanag kaysa umayon sa panuntunan ng liwanag at maraming hepe ng mga bituin ay magkakasala sa panuntunan. At ito ay magpapalit ng kanilang mga landas ay tungkulin, at hindi lilito sa panahong nakaatas sa kanila. At ang buong pagkakasunod ng mga bituin ay itatago mula sa mga makasalanan. At ang mga iniisip ng mga nasa lupa ay magkakamali na may kinalaman sa kanila. Oo, sila ay magkakamali at gagawin nilang mga Panginoon. At ang kasamaan ay dadami kasama kanila. At kaparusahan ang darating sa kanila upang sila'y wasakin lahat.